Okay mga sir, magandang araw. So first of all, thank you nga pala dun sa mga bumili at saka nag-avail ng ating 3-in-1 car wash timer. At dahil doon, marami yung mga nag-request at saka nag-suggest ng mga bagong features. Kaya ginawa natin ngayon, in-address natin yung mga request nyo. So dito i-demonstrate ko sa inyo yung mga bagong updates at saka program improvements ng ating 3-in-1 car wash timer. So most changes is nasa program lang or sa parameter setting lang. The rest, yung wiring, yung setup, parehas pa rin. So yung changes is nasa ano lang, sa parameters or sa sequence ng ating program. Meron lang tayong mga konting improvements para makater yung mga request ninyo. Okay? Dito sa sa demonstration ko, gagamit lang ako ng prototype kasi dito sa area ko, nandito ako sa ibang bansa. Wala akong actual na timer. So, ganun pa rin naman. Pares pa rin ang functions. Sinimulate ko lang. So, itong dalawang switch dito, ito yung nagko-correspond sa switch 1 saka sa switch 2 ng ating timer. So ipapakita ko sa screen saan itong switch 1 saka switch 2. Tapos meron tayong dalawang switch dito. So actually tatlo dapat ito. Kaya lang dalawa lang yung available dito sa akin. Kaya dalawa lang yung kinabit ko. So itong mga buttons na to, ito yung ikakabit nyo sa buttons scroll terminal ng ating board. So ipapakita ko pa rin sa screen saan ito ikakabit. So dito sa ating demonstration, dalawa lang yung gagamitin kong channel since dalawa lang naman yung pinaka-importanting comparison na gagawin natin. Okay? First, pupunta tayo sa parameter setting menu. So ganun pa rin. Unang gagawin, ipa-power off yung board. Tapos isa-short nyo yung mode jumper. So ipapakita ko sa screen alin yung mode jumper. I-short nyo yan. Tapos habang naka-short, i-power on nyo yung board o yung timer. Pag nag-power on na, ito yung lalabas. Lalabas yung channel 1 setting. So dito tayo mag-set ng parameters. Yung changes is dito sa pangatlong linya. So itong time setting, ito yung ating time na i-set base dun sa hinulog na coins or na bill. Sa example natin dito, i-set ko lang ito sa 1 minute. So sa pag-set, switch 1 para malipat, switch 2 naman para increment. So halimbawa, pag pinindot ko yung switch 2, mag-i-increment yung nagbi-blink na digit. So since 1 minute yung gusto kong i-set, ilalagay ko lang to sa 0. Tapos pipunditin ko yung switch 1 para malipat sa minute. Yan, ang nagbi-blink ngayon yung minute na. So ilalagay ko yan sa 1 since 1 minute. So pwede itong i-set nyo seconds or minutes. Kahit 1 second yung setting, pwede. Okay, so sa example natin, 1 minute yung ilalagay ko. Tapos, dito yung bago. Kung napansin nyo, nagbi-blink ngayon yung fixed price. Para i-change yan, pipindutin nyo yung switch 2. Pag pinunditin nyo yung switch 2, magiging minimum amount siya. So, i-compare natin ngayon, ano yung minimum amount tsaka yung fixed price. So, dito sa ating channel 1, ilalagay ko yan sa fixed price. Tapos, yung fixed price na ilalagay ko lang dito, example natin is 5 pesos. So meaning, itong 1 minute is worth 5 pesos. Pag naghulog yung customer ng below 5 pesos, hindi aandar yung motor. Kahit pindutin nyo yung switch 1 or kahit dito sa ating channel 1, ito yung start itong switch 1. So kahit pindutin nyo yung switch 1, hindi yan aandar. Hindi magti-trigger yung relay kasi hindi abot ng price. So itong 5 pesos is ito yung presyo ng 1 minute na time.
Okay? Yan yung fixed price. Tapos dito sa baba, yung enable pause. So, self-explanatory. Pag nilagay nyo yan sa no, so hindi pwedeng i-pause. Pag nilagay nyo sa yes, pwede siyang i-pause. Again, switch to yung para pa-change. So, para i-save, okay na sa akin yan. Press and hold switch 1. While pressing switch 1, press and hold switch 2. So, yung lalabas dyan, channel 1 setting successfully saved. Dito naman tayo ngayon sa channel 2. Sa channel 2 naman, gagawin ko lang 1 minute pa rin para madali nating makompare. Okay? So, 1 minute. Set ko lang to sa 0. Tapos, yung minutes, 1. Okay. Tapos, lipat tayo dito. Switch 1, switch 1. Tapos, dito naman sa fixed price, instead na fixed price, gagawin ko dito, minimum amount. So, sa channel 1, fixed price. Sa channel 2, minimum amount. Para makita natin yung difference ng dalawa. Tapos, dito naman sa value ng minimum amount, gagawin ko rin to 5. So, ano tong ibig sabihin ng 5? So, ito yung minimum amount na kailangan ihulog sa ating coin slot or sa bill acceptor para maging enable yung ating switch 2. Kasi channel 2 nga ito, di ba? Switch 2. So, hindi yan yung presyo ng 1 minute. So, meaning, 1 minute yung setting times the value na hinulog mo. Halimbawa, naghulog ka ngayon ng 5 pesos, which is the minimum. Pagpindot mo ng start, ang magiging time niya is 1 minute times 5 pesos. So, 5 minutes yung lalabas. Hindi 1 minute. Kasi, minimum amount siya. Okay? Dito, pagka minimum amount, yung time setting is i-multiply mo sa 1 peso. So, minimum amount 5 pesos, time setting 1 minute. So, pag naghulog ka ng 5 pesos, ang magiging result, 1 minute times 5 pesos equals to 5 minutes. Okay? Mamaya ipakita natin sa example, sa actual. Tapos, dito naman sa enable pause, ganun pa rin. Pagka yes, pwedeng i-pause. Pagka no, hindi pwedeng i-pause. Okay? Tapos para i-save, press and hold switch 1. While pressing switch 1, press switch 2. So, saved successfully yung channel 2. Dito naman tayo sa channel 3. So, actually, hindi natin gagamitin sa example na to yung channel 3. Kaya, skip lang muna natin. Pero sa inyo, kailangan nyo i-set pa rin yan, okay? Kasi gagamitin at gagamitin nyo naman yan. So, para madali nating ma-demonstrate, isa-save ko na lang to. So, switch 1, switch 2. So, ayan. Save ng channel 3. So, ang nakalagay dyan, please reset or restart. So, papatayin nyo na yung timer. So, tatanggalin ko lang itong na-short ko na jumper para makapag-demonstrate na tayo ng actual. Tapos, pag tanggal nyo ng jumper, i-power on nyo na ulit. So, ngayon, nandito na tayo sa running mode. Okay? First example, hulugan natin ng piso. 1 peso. Pag hulog natin ng 1 peso, so, amount paid is 1 peso. So, hindi pa yan mag-start kasi hindi pa abot yung fixed value na 5 pesos or minimum amount na 5 pesos. Kahit hulugan ko yan ng 2 pesos, so 2 pesos, hindi pa rin mag-i-start. Kailangan umabot ng 5 pesos yung nahulog. Ngayon, hahulugan natin ng 5 pesos. So, yung amount paid ngayon, 7 pesos na. So, lagpas na yan sa ating fixed price na 5 pesos. Tsaka, minimum amount na 5 pesos. Pag pinindot natin ng switch 1, nagkakaroon ng time ang channel 1 na 1 minute. Tapos, nabawasan ng 5 pesos yung amount paid. So, mayroon pa tayong credit ngayon na 2 pesos. So, pwede natin yung i-pause kasi naka-enable yung pause natin eh. Yan, nagbi-blink na siya ngayon, naka-pause siya. Tapos, pwede natin i-start ulit para mag-continue siya.
Okay? So, hindi nabawasan yung 2 pesos. Dito naman, sa switch 2, kahit pindutin natin, hindi mag-i-start kasi 2 pesos lang yung credit. Hindi naabot ng 5 pesos, which is yung minimum. Okay? Tapos ngayon, hulugan natin ng another 5 pesos. So, ngayon, bumalik sa 7 yung amount paid. Now, kung pindutin natin ngayon yung switch 2, observe nyo yung mangyayari. 7 yung credit. Tapos, pinindot natin yung switch 2, nagkakaroon siya ng time na 7 minutes. Bakit 7 minutes? Kasi, 1 minute times 7, which is yun yung hinulog. So, naubos. So, wala nang natira. Yun yung kaibahan ng fixed price sa minimum amount. Sa minimum amount, uubusin niya kung magkano yung hinulog mo. Tulad kanina, naghulog tayo ng 7 pesos, inubos niya. Minultiply niya sa time setting mo na 1 minute. So, yung time niya is 7 minutes. Okay? Sana naintindihan. Again, sa fixed price, kung magkano yung setting mo, yun yung presyo ng time. Halimbawa, nag-set ka ng 1 minute, pag nag-press ka sa fixed price, 1 minute is equals to 5 pesos. Is worth 5 pesos. Whereas sa minimum amount, 1 minute times the value na hinulog mo. Tulad kanina, naghulog tayo ng 7 pesos, uubusin niya. I-multiply niya yun sa 1 minute na time setting mo. Kaya ang nangyari, 7 minutes yung credit natin. Or yung time na lumabas. Naubos yung 7 pesos. Kanina, sa fixed price, may natirang 2 pesos kasi 5 pesos lang yung kinuha niya. Which is equivalent to 1 minute na time. Okay? Yung channel 3, hindi na natin i-demonstrate kasi parehas lang naman yung ano nila. Dinemonstrate ko lang dito sa video na to kung ano yung kaibahan ng fixed price tsaka yung minimum amount. Okay? Ganun pa rin, ilalagay ko sa description yung ating Shopee link para sa mga gustong mag-avail. Yun lang po at maraming salamat.